nangyayari? Wala. Meron lang mali at tamang nag-i-interpret ng mga nangyayari. Nawalan ka ng downline? Paano mag-interpret ang victim? Magdadrama, maninisi. Paano mag-interpret ang victor? Ako, nananamig ko yung sakit. Example, may mga downline ako, pero hindi naman halos kakonti lang. Kasi majority na, 100% pala na kinausap ko, from kabila, papunta dito, nakuha ko. Pero may mga iba akong hindi nakausap, na in-expect kong sasama na hindi sumama. Masakit din sa akin kasi in-expect kong sasama sila. Lalo yung sa group ko sa Bicol, kasi meron din, hindi ko kasi talaga nakausap ang Bicol group ko since nabisa ko sa Manila. May pain Nasaktan ako kasi in-expect ko silang sasama. Pero paano ako mag-isa? Yung sakit na yun, dinanamnan ko yun. Kasi ang greatest motivation natin is pain. Lahat ng pinaka-naging Timon Michael Jordan, saan ang galing yung galing niya? Doon sa hindi siya natanggap nung nag-a-apply siyang varsity. Nagkulong siya sa kwarto, mag-iisang linggo siya umiiyak, and after nun, doon siya nag-practice hanggang nagkaroon tayo ng greatest of all time na basketball player. Sa X-Men, si Jean Grey, kailangan mamatay para lumabas si Phoenix. Kung nanonood po kayo ng Naruto, kailangan patayin yung buong angka ni Sasuke para lumabas yung galing niya. May pain na motivation na ginagamit ko yun ng todo. Pag may taong hindi gusto sumama sa akin, sisiguraduhin ko, kaagalingan ko lalo ng sobra. Na to the point na ipaparamdam ko sa'yo, mali-mali yung decision mo na hindi ka sa akin sumama. Lalo mas magiging better ako, lalo mas magiging magaling ako. Kasi wala kasing sarap na makita mong manghinayang siya. Di ba parang ako majority ang formula ko, pag may ex ako, gusto ko pag nagkita kami ulit, ang lagi niyang sasabihin, sana kami nagkatuluyan. Ayaw na ayaw ko na yung mga ex ko sasabihin, buti na lang hindi kami nagkatuluyan. Kaya I'm always in short, ayaw lang naman nagbibigay ng gano'n. Kaya ako, meron ako mga ginagawa na pag nakapulot ako ng pera, regardless of the amount, piso, minsan cents, alam ko maswerte ang araw ko, swerte naman ang araw ko. Kahit anong gumagawa ako ng sarili kong version ng maswerte. Elevator. Example, nasa 26th floor ka. Sakto 27, napindot mo. After 27, day 6, baba ka na. Anong isipin mo? Swerte ko. Sakto. Tama? Yes. What if 26 ka, pagdating mo, 25 na. Pababa. Anong isipin mo? Malas naman, sayang. Ako na isipin ko, swerte. Dinilay ako kasi mali kung ma-aksidente ako, kung maaga ako umalis. Dinilay ako ng ilang segundo para maligtas ako dun sa aksidente ko puntahan. Yes. Ibig sabihin ako nag-define. May downline na nawala? Okay lang. Bakit? May kapalit eh. Marami kang utang? Okay lang yan. Bakit? Ang mas dapat may stress, yung inutangan mo. Kasi ikaw na-stress, andyan na sa'yo yung pera niya. Ginamit mo na nga eh. Di ba, nag-post ka na nga, blessed. Di ba? Utang, binili, kinain, tapos nag-post, I'm very blessed. Bakit ka may stress? Ang swerte kayo ng maraming utang. Bakit? Maraming nagbumotivate sa'yo. Di ba, i-text ka, kailan ka magbabayad? Ano pakiramdam? Di ba, sinisingil mo, may utang ko pala ako. Tama? At isa lang sure ko, lahat ng inutangan mo, ang dasal yan, sana gumanda buhay mo. Tama? Kasi paano ka magbabayad? It's a good perspective. Nagigets niyo po ba? Wala ka pang grupo. Paano ka magiging masaya? Masaya kasi makapag-focus sa sarili mo. May malaki kang grupo. Masaya kasi pangarap pa naman yun eh. Ang mahirap sa atin minsan, kung kailan mo na ko pangarap mo, hindi mo na maalala maging masaya. Yung lahat na nandito, pupusta ako, di ba pangarap mo rin noon maging pioneer? Yes! O ano nangyari sa inyo yun? O tapos hindi ka naman masaya. Kasak, tamad-tamad ka na naman.
Ano, gusto mo, panibagong pioneer na naman. Tama. Ano, lahat ng sitwasyon natin, pinangarap lang natin to dati. Wala naman nangyayari na hindi natin ginusto. Now, ano ang point ko? You need to maximize. Na dapat, matagal nyo na pala itong gusto, sana, i-maximize mo na ng sobra-sobra. Kung meron man kikita ka pa, dapat, eto to. Baka after a year na naman, sana. Dapat umakaw na ako yun. Ito ka na kayo. Kung for the past 3 months ng company, hindi ka pa tumodo, ba't hindi mo todo ngayon? Meron pa tayong another 3 months. Kasi sa totoo lang, ang pioneering, may hamba. Lalo pa tayo. Kasi left and right lang eh. Yun ang pinaka-ano talaga, na pinaka-ibang effect nun. Since left and right lang, makachamba lang kayo ng isang tao sa left, isang tao sa right, tapos tumodo. Tapos po usapan. Possible kayo kumitang milyon-milyon ang wala ka nang gagawin dahil sa nakachamba ka ng left and right. Pero hindi lalabas yun, hindi ka kakataw. Hindi yan lalabas, hindi ko may kausap araw-araw. Parang loto, hindi ka naman nanalo, hindi ka tataya. Nag-gets mo ba nyo? Yes! Okay. Kaya mo ba? Yes! Okay, 1, 2, 3, go! Pag may pinapagawa, ang SP nyo anong sagot? Yes! Okay. Wala nang tatanggi? Kaya ba yun? Yes! Sure? Yes! Okay. Kasi, wala naman tao na naging successful na madali ginagawa nila. Comfort zone is a beautiful place but nothing grows there. Majority sa atin, inaantay tayong i-push ng mga negative para magbago buhay natin. Minsan, maiisip kung kailangan mo palang kumita ng pera pag meron nagkasakit sa inyo at meron namatay, tapos wala kang pera, saka mo realize. Dapat ngayon palang i-push mo na sarili mo na you need to earn more. Kasi ibang nagagawa pag malaki at marami ka kinikita. Karang ganito, sino ang nangangarap sa inyo na darating ang time, grupo nyo lang ito lahat? Kailan mo siya gagawin? No! Paano nyo siya gagawin? Simple lang. Tingnan nyo ulit kaliwa nyo. Tingnan kanan nyo. Palitan nyo yung lahat ng mukha ng downlines. Kung wala ka pang downlines, mag-isa ka pa lang, palitan mo lang yung lahat ng shadow. Shadow lang, silhouette. Habang may kausap ka, dagdag ko dito. Kausap ka, dagdagan dito, dagdagan dito. Unti-unti, magugulat ka, mapupuno mo to. Kasi kailangan mo naman to ma-identify ko na ilan ba to? 200. O kung may 200 na to, at meron ka ng isa, di na 199 na lang. Sa kada kausap mo, nababawasan to, nalalagay. Hanggang isang araw, 200 to. Ganun ang pag-uusap. You need to have a clarity na sobrang linaw sa mata ninyo kung ano yung nangyayari. Majority sa atin dapat tayo mangarap eh. Kasi I'm sure, gusto nyo magkaroon ng grupo ito. After, anong next? Kaya dapat ma-realize po ninyo na ang pangarap, dapat every single moment ng life nyo, lagi nyo iniisip. Tupperware po ba kayo? Yes! Malulungkot ka pa ba? No! Madadawag ka pa ba? Hindi! Tatamarin ka pa ba? Hindi! Bakit hindi? Kasi? Kaya nyo kaya yan sabihin sa pinaka-downest moment mo. Yes! Kaya nyo kaya yan sabihin pag wala na nagtitiwala sa'yo. Yes. Kasi tandaan nyo ha, may law of polarity. Ito yung tinatawag kong ultimate truth. Ang polarity, hindi magiging masarap kung hindi ka nasaktan. Hindi pinapalakpakan ang madali. Ang tao, tayo, ayaw natin palakpakan ng madali. Ang gusto natin palakpakan yung hirap. Kailan nagsisimula ang liwanag? Sa pinakadulo ng pinakadilim ng gabi. In short, hindi magiging maganda ang kwento nyo kung madali lang pagdadaanan. Ngayon, hindi nyo malalagpasan yung pinakamahirap kung hindi nyo i-enjoyin.
Kaya nyo bang mag-network ng 12 hours, 16 hours a day nang masaya kayo? Yes. Sure kayo? Yes. Majority ng nakikita ko, medyo marami pa kayong dadaanan para kayo yumaman. Kasi majority ng nakikita ko, mga nasa 50%, hindi nila kinakaya yung antok nila. Hindi ko ituturo kung saan. Kaya yun yung mama. Makaya ko ng maanghang. Kinukot ko sarili ko. Kape. Anything na dapat magising ka. Kasi sayang eh. Andyan ka na rin lang, no? Parang sa network. Nag-network na rin naman kayo. Ba't hindi pa kaya yaman? Tama eh. Tama. Okay, okay maging kasi if you're earning 30, 50,000 Yes. malungkot kayo. Hindi yan kinikita ng network. Ang kinikita ng network dapat dahil si 6 figures kayo. Pero dapat pag taga-ascend lang kayo, si 6 figures kayo every week. Okay, Every day. ito, ang gawin nyo lagi yung hindi kayo komportable. Pag nagiging comfortable na kayo sa isang bagay, pakiusap lang, magsawa lang po kayo. Hindi ko tinuro sa akin, pero ganito yung ugali ko na naalala ko dati, ang goal ko, may encoding ako every week. Nung nagagawa ko na siya, naboring na ako. Gusto ko may encoding ako every week sa weekend ko. Dumating sa point na hindi ako papayag na hindi ko magagawa kung ano yung dapat kong gawin. Kaya that time, nung walang encoding, ako nag-encode ng sarili ko. Para lang may pay-in ako. Masakit sa bulsa. Pero dahil sa sakit na yun, ayoko nang ulitin. Kaya nagsipag na ako nagsipag hanggang tuloy-tuloy yung encoding ko. Hanggang from weekly, nag-go naman akong daily. Hanggang daily na encoding, hanggang daily na weekly. Hanggang sumunod doon yung max out na. Yun ang laging pinupush ko sa sarili ko. Kaya ang technique ko palagi, I need to do more sa mga kasabayan ko. Noon, pag lagi ako umiinom, ang niyayaya kong uminom, mga crossline ko. Oo, bakit crossline ko? Kasi lalasingin ko sila. Kinabukasan, tulong sila. Ako umakapag na strategy yun. Order ticket dati. Inuubos ko lahat ng ticket. Example lang, at times naalala ko dati, mga 1,000. Uubusin ko ng 1,000. Tapos siyempre, uunahin ko grupo ko. Kasi ang point ko, ang sarap kayo magpa-attend. Bakit mas masarap? Wala ka nang gagawin. Papa-attend ka na lang. Lahat ng, ang mahal na company ng speaker. Nung dumating sa point na yung company na natunugan, ginagawa ngayon ng company, ayaw na magbenta ng ticket kasi inuubos minsan ng malalaking group, binibenta, o yung per direct. Example, mga direct ng company, bibigyan na nila. Ang ginawa ko, kinibigan ko yung mga direct. Kasi maraming mga direct na tamad. Ano yung tamad? May ticket silang binigay sa kanila na instead na ibenta nila sa downline, ibibenta nila sa crossline kasi mas madali. Kasi pag binenta sa crossline, wala siyang isipin. Habang sila tuwan-tuwa na binibenta, ako tuwan-tuwa din ako kasi advantage ko. Kaya doon nyo maintindihan na dapat ang growth. Ang growth wala po sa madali. Ang growth nandun sa nahihirapan ka. Pero kaya ka lang naman nahihirapan ng isang bagay kasi hindi mo lang siya madalas ginagawa. Kaya ka nadadalian sa isang bagay kasi madalas mo lang siyang ginagawa. Kaya lang kung lagi kang tanggi ng tanggi ng tanggi, walang growth doon. Dapat na lagi kang tanggap ng tanggap ng tanggap kasi nandun ang clear po ba tayo? Yes! Kaya pag binigyan ka ng ticket, o isang po sa'yo, anong sagot? Yes! Hindi mo lang. Kulang. Ah, ang baba naman ang tingin mo sa akin, ito lang ba? Kaya pag binilihin ka ng problema lang nasa taas, ang lagi mo sagot, ito lang ba tingin mo sa akin? Kulang pa to. Kasi ang mahirap, pag ma-mindset sa kanila. Okay? Sige, gusto ko pong basahin niyo muna to. Tapusin niyo na hanggang dulo para makailang ko ng kape. 1, 2, 3, go! Ito tayo, mas nagiging okay. Wala akong pera, mag-ascendra po kayo. Kasi dito pwede po kayo malagdagan ng income. Ang kagandahan po sa ascendra, pwede mo siyang gawin kung kailan mo lang pwede gusto. Ano po ba mga problema ng tao?
Naguguluhan ako sa buhay ko, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Maganda mag-asenra ka muna para habang naguguluhan ka, nagpapayaman ka, para the moment na malaman mo na kung anong gusto mo, may pera ka na, nagagawin yun. OFW ka, mag-asenra po kayo, kasi hindi po habang buhay may kinikita ka. At least pagdating ng oras na hindi ka na malakas, pag uwi mo ng Pilipinas, may asenra ka pa rin, na baka mas malaki pang kikitain mo dito kaysa sa nagtatrabaho sa abroad. Empleyado ka, mag-asenra po kayo, baka pagod na sa trabaho mo paulit-ulit nangyayari. Isipin mo asenra, parang pahinga mo lang, pagkatapos trabaho, punta ka dito, masaya naman dito, kwentuhan na tayo, kulitan. At least habang nagpapasaya ka, pwede ka pang kumita ng pera. Estudyante ka, nag-aaral ka, ba't hindi ka mag-asenra para marami kang mapupus? Pag nag-asenra ka, ang dami nangyari dito sa amin, pupunta kami sa ibang lugar, nagbabanding kami, ito may mga parties kami, ito pwede ka pa kumita ng malaking pera habang nag-aaral ka. Di mo get? Kahit anong problema ang solusyon, may inisip pa ba kayo ibang problema na hindi ang solusyon to? May sakit, at kita baka gusto mo, magbawas ka ng babayaran sa gamot mo. Ayan, mag-asenra po kayo, magkakaroon ka ng dagdag na kita, yung dagdag na kita mo, pang dagdag bayad ng gamot mo, mas magbabawasan ka ng babayaran. Nagpapagawa ko ng bahay. Maganda po, mag-asenra ka para may dagdag ka pong kita. Dagdag to pambili ng mga hollow blocks, ng bakal sa bahay. Ano pa? May naisip pa ba kayo? Ano yan? Walang pera. Mag-asenra ka. Para meron ka. Wala nga ako pang join. Di ba may kakilala kami sakit? Tara, dalitan natin ng barley. Tara, dalitan natin ng insurance. Yung kikitain mo, ipapang-join natin dito para makapag-member ka. Laging busy. Laging busy. Napakaganda po kasi dinisign ko talagang asenra sa mga taong busy. Busy ka, ako po hindi. Mag-join ka, bigyan mo ang referral, tulungan kita, kikita ako, pareho tayo may kita. Walang oras. Parang yun sa Diyos. Kasi ang explanation ko dyan, parang ganito. Actually po sir, nag-boosting po kami. And boosting, nagbabayad kami kay Mark Zuckerberg para magbigay ng referral. Tapos gusto naman namin kasi nagkakaroon kami kausap. Kung ikaw po sir magbibigay ng referral sa akin, di mas pabor pa sa akin kasi hindi na ako gagastos sa boosting. Pagod din po sa'yo kasi lahat ng join na i-refer mo under sa'yo, di pareho po tayo masaya. Senior. Ano ba? Itatanong sa asawa. Madali lang po yan, pero mas maganda po siguro, sabay na po tayo magkausap sa asawa mo. Kasi pag asawa mo tinanong mo at tinatanongin ka rin niya, hindi mo rin naman masasagot. Kaya mas maganda siguro, ako na yung sasama sa'yo para kausapin natin yung asawa mo. Senior. Ano ba? Sa IGG. Anong meron sa senior? Tita, tito, alam niyo po ba, na pag the moment nag-retire, majority nagkakaroon ng retirement, nagkakaroon ng maraming sakit. Bakit nagkakaroon ng maraming sakit ang mga nag-retire? Kasi po, nasanay na dati may ginagawa nung nagtatrabaho. Ngayon, pag nag-retire ka, nakatunganga ka na lang sa bahay mo araw-araw. At pag lalo nakatunganga ka araw-araw, yung mga anak mo, yung mga pamilya na, mag-isa ka na lang, lalo kang malulungkot. Kaya gawin mo na lang po, at least magkakaroon ka ng bagong pamilya na kasama, dagdag ka pang pwede ka pang kumita ng pera, at least mas mag-i-enjoy ka pa kasi may ginagawa. Ano pa? Nagigets ko lang kasi ng perspective. Ano meron sa atin na wala sa kanila? I'm sure wala silang community. Community nyo nasa POS kayo, ikwento nyo kung anong meron, nangangayan. Ha, may ganyan kayo? Isa yan, POS. Second, etong may-ari, ang mga may-ari umarap. May-ari nag-trade, isa pa yun. Tapos yung sa product, sa marketing, enjoyment, isa din yun. Kaya dapat alam mo kung ano yung pinanggagalingan ng kumpanya, ikaw ba ito yung lahat ng wala sa kanila. At ang mag-feel nun, ito na yung sagot. Pero babasagin ko rin po kayo, sa totoo, ang pinakasagot para kayo kumita, hindi lang talaga company, kundi kayo. Kasi kahit naging pioneer kayo dito, kahit pumapalakpak, grabe palakpak mo araw-araw, grabe naman, payaman! Nagka-action ka na lang, kung wala ka rin kakausapin, wala din yan. Yes! Kailangan may kausapin kayo araw-araw. Kaya ilang pinaka-ano ko na, pag yun ang ibabas mo, tataas ang percentage makakuha niyo po.
Ano ba? Wala na. Okay, next. Okay. 1, 2, 3, go! Knowing your market, who are the right people, identify your target prospects, ambitious, hungry, or crazed, satisfy your contribution. Use the data filter, create a line with your vision, friendly is to connect with, use your connected universal. Huwag malungkot mag-next prospect. Kasi gusto natin lahat mapa-joy. Hindi ko lahat talaga sasali. Kung ang tao mahina ang... Parang ako, may isa akong friend. Naalala ko, 20 years old ako. Nag-networking na ako, nirecruit ko siya. Ang sagot niya sa akin, magpapaalam daw siya sa mama niya. After na ayaw na. Ano ko, ayaw na. Bakit? Ang tanda-tanda mo na nagpapaalam ka pa sa mama. Paano ka magiging leader? Hindi ko po ito, may isang kwento ko sa inyo, pero hindi ko po pinopromote ha. I-clear ko lang ha, hindi ko po pinopromote. Ang gusto kong direct dati, may dalawang ugali lang. Number 1, black sheep. Gusto ko ang black sheep kasi ang black sheep, pag may gusto siya, gusto na niya yun. Wala siyang pakialam sa opinion ng ibang tao. Pangalawa, babaero. Hindi ko pinapromote ha, sinasabi ko lang sa inyo. Dahil bakit? Una-una, ang babaero, magaling mag-market. Namamarket na sarili mo sa ibang babae. Marketer siya. Nakikita niya pa paano. Sunod, ang babaero magaling mag-scheduling. Natatama-tama niya na hindi siya nakahuli. Ano na lang kaya kung pag ilalagay niya sa business, yung skills na yun. Kaya sinasabi ko lang po sa inyo, kaya sa mga prospect nyo, may level naman din po kayo. Hindi naman lahat dapat sumali. Meron naman dito nakalimutan dati. Magkaroon po kayo ng problema, okay lang, na dumaan ka sa problema, ang hindi po katanggap-tanggap, paulit-ulit mo dinadaanan yung problema yan. Clear po ba tayo? Yes! Ako na presentation. Kadalasan, nai-Indian ako. Ngayon, ang solusyon ko, meron akong mga 3 meeting sa loob ng 1 oras. Example, 1 p.m. Ang ka-meeting mo, hindi na isa, mga 3. Hindi man dumating yung isa, may 2 pa akong chances. May nangyari, dumating isa, potential. Usap na kami, kalagitnaan na. Sabay nag-text yung pangalawa. Sabi ng pangalawa, "Sir, nandito na po ako sa food court. Saan po kayo?" Tinext ko rin. Sabi ko, "Ano bang, kulay ng damit?" Habang may potential na usap ko eh. Nag-reply, nakita ko yung itsura. In-explain niya, nakapula daw siya dahil pagtingin ko, mukhang mahirap. Hindi potential. Hindi ko na-intindi, hindi ko na-replyan. Kausap ko na. Ako nang re-reject ng prospect. Kaya nasa sa inyo po kung paano niyo itataas ang standard niyo sa sarili mo. Huwag kayo magmakaawa sa mga taong walang pangarap. Ba't ka nasasaktan na hindi nila gusto yung gusto mo? Kaya nga ganun po kayo nila. Tandaan mo, ang mundo natin, hindi lahat magiging pare-pareho ang gusto. Kasi ang pangit ng mundo kung i-inspire ang gusto. May taong mayaman, may taong mahirap. May taong pinagsisilbihan, may taong nagsisilbi. Mamimili ka mo, alin ka dun sa dalawang yun. Kaya pag ang ayaw, okay lang, hanap ulit ng iba. Clear po ba tayo? Yes! Kaya hindi lahat sasali, pero habang mas marami kang kausap, mas mahahanap po yung tao na mas babagay sa mga gusto mo. Yes. Okay po ba? Yes. Number 3. 1, 2, 3, go! Approach strategies, creating eyes, warm approach, friends, family connections, bold approach, social media, events, referrals, how to open the curiosity and pressure. Example, boss open the bus at income opportunity. Example, Now ito, huwag naman po kayo masyadong masaktan. Sa warm approach, kung wala masyadong naniniwala sa'yo, kung hindi naman po maayos ang background mo nung bata ka,
Kasi malay mo, nung bata ka, tumahi ka sa short. Tapos nire-recruit mo yung kaklase mo. Ang mas maaalala nun yung tae mo. Yung pinipresent mo eh. Nagkakaintindihan mo ba tayo? Di ba kasi seryoso? Hindi nyo naman naaalala yung matalino nung nag-aaral kayo, di ba? Ang mas naalala nyo yung tumahi sa short. Hanggang kayo, memorize nyo pa kung anong araw yun eh. Now, dito, warm approach, mahirap magbago sa taong kilala ka dati, lalo na kung loko-loko kayo. Kaya dito ka na tumuwid agad sa code. Kung matino ka naman at maayos talaga background mo, okay pa mag-warm approach. Pero pag hindi, dito ka na sa code. Sa code naman po, walang tamang approach kahit anong klase. Kami nga, naglulukuhan lang kami dati nila Jackie. Example, may babae, lalapitan namin. Tapos paglapit namin, Miss, nakikita mo yun, yung mukhang ano kamukha ni Jackie dati? Sakit-sakit. Hindi sunshine. Yachang! Yachang, di ba? Tama ba? Matatawa yung babae. Hindi, sensya ka na. Pauwi na kasi kami. Eh, kaya lang, naghahanap kami ng gustong kumita ng pera. Naghahanap kami ng ano namin eh. Pag tumanong yan na, ano ba yan? Okay lang, umupo ng mga 5 minutes. Pag umupo, tapos usapan. Tapos ang paalam namin, parang ganito. Example sa bahay, home party, may nagbabahay-bahay kami. Ito yung pinto. Andyan yung may-ari. Tita, okay lang pumasok. Pero nasa loob na ako. Hindi na alam mapapaalis na eh. Pwede mo, bakit magawa kasi kami ng gustong kumita ng pera? Diretso na sa bahay kasi. Ganun kami, kaya pati isa, no? Okay lang ba umupo? Pero okay lang ba umupo? May 5 minutes ka. Pag umupo yan, tapos kasi hindi ka naman yung oorasan ng 5 minutes, tapos na wala, diretso na. So mamaya, tatawagin na namin. Ganun lang kami, naglulukuhan lang kami habang nag-cool. Sa mga babae, tip ko sa inyo, sana matuto ka mag-dating app. Mag-dating app kayo, napakaswerte kung ako nga babae. Napakaswerte niyo dahil mag-dating app kayo, i-meet niyo yung mga prospect nyo 11 ng umaga at alas 7 ng gabi. Wala na kayong problema sa pagkain nyo araw-araw. Kung natatakot po kayo, magsama ka ng isa pang babae. Ang lalaki, sabihin ko sa inyo, bilang lalaki, sabihin nyo na, pasensya ka na ha, okay lang ba magsama ko ng isa pang friend ko? Huwag ka mag-alala ang ganda nito. Ang lalaki, lalo biilitin si Kisi. Pagdating, pagkainin kayo, i-delete kayo. After pag kumain, presentan nyo, recruitin nyo. Ang pag ayaw, uwi na, busog ka na. Tuwa naman lalaki niya, nakipag-date naman siya sa inyo. Now, ano ang point ko? Tatanong niya ako, hindi ba parang mali naman yung ginagawa, parang inaabuso namin? Ano ba ginagawa ng mga artista, ng mga celebrity sa atin? Minamaximize nila yung paghanga natin sa kanila para sila mag-endorse, magbenta ng mga products. And it's just common. Ang asma lang naman, kung mga kakain na naman kayo sa labas, magkakwentuhan lang naman kayo. Lalo kung mas magaling pa kayo mag-present na huwag niyong bitawan na hindi man lang bumili ng barley, bumili ng kahit ano. Ganyan eh. Kaya, be creative. Sa babae, ang dali kasi may mga dating app. Sa lalaki naman, wala. Talagang tsatsaga-tsaga tayo. Ako dati, meron ako listing ng networker. Networker na nagpaparecruit ako. Yun talaga, kasi dati taga-probinsya ako. Ang tingin nila sa akin, syempre parang pag taga-probinsya, parang medyo aang-aangan. Sinisid ko lahat ng mga networker na taga-Manila na nire-recruit ako. Pag pupunta ako ng Manila, ite-text ko sila. Sabi ko, pare, pupunta ako ng Manila, ganyan. Di, syempre, nire-recruit nila ako. Pag nire-recruit, di ba mayayabang networker pag ikaw nang nire-recruit? Di, laging in-email ko rin yan sa kainan. Pupunta ako sa kainan, doon yan. Tapos, ang unang bunga dyan, pre, kumain ka na ba? So, hindi pa nga ako lang, nagugutom na nga ako. Sige, may recruiting ka, kakakainin ka. Ang kapital ko lang, taga-oo lang naman eh. Nire-recruit. Ang ganda. Tapos pagkatapos ko, ano,
di ba kamayan, sige apply, kontakin kita agad. O di pag uwi ko, pag alis ko, busog na ako, recruit pa ulit ako sa kumpanya. At least busog na ako. Pero, kaya dapat marunong kayo gumamit ng lahat. Naalala ko dati, pag may mga networker galing Manila, pag pupunta ng Bicol, nire-recruit ako. Busy ang tekniko, paparecruit ako. Ite-text ko ngayon yung mga kaibigan kong negative sa networking. Yung talagang ubod ng piloso ko. Pare, may re-recruit sa akin networker. Sama kayo, magpapakain daw. Yung mga nag-iusay ng mga negative. Eh, ang gagaling na nun. Ang gagaling sumakay. Okay yan. Subok-subok ka na. Alam mo, networker, kain kami kain. Hindi ko sinasama yung mga downline kasi baka maguluhan. Eh kung magaling mag-talk yung networker, magulang po utak ng mga downline ko, yung sinasama ko yung negative, paano niya guguluhin yung negative? Talagang hindi naman pininiwala. Hindi na bumabalik yung taga Manila kasi nga, ang dami niyang kinausap, wala talaga isang tingin. Kasi dinadala mo si ayaw kong bumalik ng mga, parang gusto ko yung Bicol, sakop ko akin lang. Kaya may mga gano'n na strategies, you need to be creative. Sa mga, sabi ko nga sa lalaki naman sa atin, pinakadulo, mas mag-direct approach ka na lang. Or ako noon, marami akong naging direct na mga magagandang babae. Tinatanong ko ng mga down, bakit ba't ang gaganda ng direct mo? Sabi ko, para kaya nga direct, ibig sabihin ikaw namili. Ay, bakit mag-direct ka na lang yung pangit-pangit? Tama! Kasi, yayain ko mag-date. Pag yaya ko mag-date, habang nag-date kami, re-recruitin ko. Hindi man masumali, nag-date naman kami. Hindi pa rin mahulog eh. Eh, paano kung sumali? O, di ba? Kaya yun ang naging way ko noon na ang sarap ba pag ang mga direct mo ang gaganda? Nakaka-motivate pa rin, may kausap tayo, sige saan? Di ba? Nakaka-motivate samahan. Pangit! Ay! Yan ang tinatawag ko na dapat motivated ka araw-araw magsipag. Ano ako mamomotivate pag yung itsura ng direct mo? Yes! Tama! Parang hindi pa negative, parang negative din. Now regarding dito, walang tamang approach, kausapin mo lang ang ending, isingit mo na lang yung asenra. Example, naka-uniform, hi ma'am, buti ka pa, may uniform siguro, ang laki na ng savings mo. Anong sagot? Eh, wala ka na. Isingit mo ng asenra. Diba, anything na approach kahit ano, kaya huwag niyong maghanap ng tamang approach, walang tama, kausapin mo lang. Tama. Tapos habang nag-uusap kayo, dulo, dito na yung hatid mo. Clear po ba tayo? Yes. Okay. Ano rin, yung mga nagbibenta-benta, simple lang, wala po silang community. Oo, totoo, may mga kumikita sa online, sa affiliate, pero majority, ang dami rin pong quit. Kasi may burnout stage eh. Hindi naman nila pinag-aral, hindi man tinuturo yung mga ganito sa mga onliner eh. Ako nakaalala ko dati sa YouTube nung umaattend ako ng mga seminar ng YouTube, sa mga YouTuber. Gulat ako, ang problema nila eh, na-reject. May ibang nagpapakamatay ng mga YouTuber na dati, 100,000 followers, naging 98,000, may 2,000 hindi na sila finalo. May ganun pala. Kaya ako parang natatawa kasi sa atin, normal ang rejection eh. Sa kanila minsan yung bashing, hindi normal. May mga ganun na hindi kinakaya. Kaya dulo sa atin, ang laki ng advantage natin sa lahat kasi ano to eh, overall kayo are very lucky for having the Ascender Prime na nagkakaroon kayo ng mga founders ninyo mismo na gumagawa ng event kasi hindi siya madali. You are very lucky kasi ito yung first na group na training ko ng ganito na isang group pa lang. Kasi majority, hindi ka umagin. Ito sumunod ka lang. May age na po kayo. Pero hindi po siya, parang ano yan eh, sa karera ni Conejo at ni Turtle eh. Ending, nauna pa rin sa Turtle kasi si Conejo tumitigil ang tumitigil. Kaya sa isa inyo, nagkaroon na kayong head start eh. Sana lalo yung sipagan, sana lalo yung galingan, sana lalo yung pang ano. Kasi mas masarap naman magsipag, hindi ko talaga maintindihan bakit may mga tao na sabi sa akin, grabe ka naman ang sipag mo, hindi ka ba napapagod? Sabi ko, parang mas nakakapagod yung walang ginagawa. Gusto nyo ba ang buhay ng pandemic? Nasa bahay ka, maghapon, nakatunganga,
Ayoko nang gano'n. Mas nag-i-enjoy ako na may problema, may iniisip, may goal, may trabaho. Mas masarap yung gano'n eh. Kasi hindi naman tayo, ang katawan natin, hindi dinesign para umupo ng 8 oras. Hindi tayo dinesign para walang problema. Saan kayo mas masaya? Sa walang problema o sa may problemang nalulusutan mo? Kasi ganun ang buhay eh. Ang boring maging boring. Okay. Number 4. 1, 2, 3, go! Believe on form, direction before presentation. Ask about their life, believe struggles. Use the form method, family, occupation, relation, motivation. Rule people on their Oh, bumabalik na kayo sa default na ha. Okay, and dulo din dito, kinakasimple lang naman po, dapat meron kayong something in common na kausap mo. Kung mahilig sa aso, hindi ka mahilig sa aso, maghanap ka ng kaibigan ko na mahilig sa aso. Para lang mag-connect. Bisaya ka, mag-Bisaya ka, kung mag-connect kayo. In short, mas magiging madali ang connection nyo pag makikita ng tao yung sarili niya sa'yo. Kausap mo tambay, dapat maging tambay ka rin. Huwag naman tambay kausap mo in English mo pang English ng call center. Bad trip yan sa'yo. Na-gets niyo po? Dapat mag-a-adjust kayo sa kausap nyo. Mas maganda kung paano sila magsalita. Medyo gayahin dito, ano? Isa pang maganda, tawagin nyo sila ng pangalan na tinatawag sa example. Anong tawag sa'yo ng mga close friend mo? Eman. O di pagkausap ko na siya, hi Eman. Eman, alam mo ba dito sa Centra, laging gagamitin mo na yung pangalan niya. Kasi walang ibang pinakamasarap sa atin, marinig natin ang pangalan natin. Lalo na pag si Eman, ang tumatawag sa kanyang Eman, close friend niya, at ginagamit ko yung name na Eman, ang tingin sa akin ni Eman, ang pakiramdam niya, close friend kami. Nagigets niyo po? Yeah, and regardless, ang ganda po ng presentation nyo. Kung iba ng kausap mo, hindi mo yan mako-close deal. correct. Kaya pinaka meron dapat, magkagaanan kayo agad ng magiging madali yan kung meron kayong something in common. Ang tawag commonality. Nagigets nyo? Kaya dapat maging well-versed po kayo. Kung masubukan nyo sana mga iba-iba, pag hindi, maghiram ka muna ng kwento ng iba. Kung hindi naman, pinakadulo, maghanap ka ng pwedeng i-share. Di ba doon na po kasi engineer, siya kuha ka ng engineer. Estudyante siya kuha ng engineer mag-share. Ganun po yun. Kaya, importante po yung rapport agad na ma-develop ninyo at matutupo kayo agad yan mag-connect sa mga prospect. Okay? Number 5. 1, 2, 3, go! Presenting opportunities with confidence. Give examples for organized writing. Focus on benefits, not technicalities. Show vision, live lifestyle, success stories. Always can bring learning or Nung napresentan ko kayo ng network, dalawa lang naman ang naalala nyo, yayaman kayo at may bayad. Kaya huwag nyo naman po sa nag-explain ng mabuti lahat ng mga in-explain yung computation ng turbo, in-explain mo yung copy. Huwag nyo na po, hindi naman kailangan niya ng mga prospect niya. Importante lang, makita nila anong connection ng pinopromote nyo sa kanila sa buhay nila. Example, alam mong may utang, ang pagkwento niya, paano makakatulong ang Alcendra para mabayaran yung utang niya. Kasi may ibang minsan, yung tao, nakausap mo, hindi naman ganun kayaman, binabaliw mo sa kotse, ang hindi mo alam, imbis mabaliw, nato-turn out tuloy kasi ang iniisip niya, may bayarin pa nga ako, dadagdag kong bayarin tong kotse. May ganun eh, kaya dapat ipapakiramdam at itatama nyo sa lugar, itatama nyo kausap nyo. May nangyari sa akin, hindi ko Panabo, I think, nasa Panabo ako sa Mindanao area. Nasa Jollibee kami, after ng seminar, syempre baliw-baliw yung mga member, tapos kumain muna kami sa baba bago kami bumiyay. Habang kumakain kami, sobrang pagkabaliw ng downline ko, nire-recruit yung waiter. Sabi niya, alam mo ba yan, mga yan, kumikita milyon-milyon. Yung naririnig ko, kinikita na, ganito na. Sabi ko, parang may mali sa ginagawa. Hindi kumakain na lang.
Tapos pagkatapos nung pagkatapos na kumain, pupunta pa kami sa papuntang Jensen eh. Basta pupunta kami. Sasakay kami ng tricycle papunta sa bus station. Di isa kayo tricycle, ako yung sa likod nung nakadito ako, nandito yung driver. Sakto pag-ikot nung tricycle, no? Sabay bukas ng pinto ng Jollibee, yung waiter. Kitang-kita ko nung waiter na nakaganon ako. Umipit na sabi ko, mali. Million yung pinikita ng tricycle. Kaya, minsan hindi po nakakatuloy yung pagbanggit ng sobrang laking pera. Lalo na kung sabi ko, kung sinabi na lang sana niya na may business kami dito, baka gusto mong kumita ng dagdag na pagkakitaan, mas okay pa eh. Kaya sa inyo din, huwag pa kayo maniwala na kailangan ng sobrang laki. Na dapat million, dapat life. Hindi. Minsan, ang gusto lang naman marinig ng tao, dagdag na pagkakakitaan. Di ba? Yun po yung pinaka-dapat maintindihan po natin regarding dito. Tapos mas gusto ng tao pala, hindi. Ito, napaganda ng word na to. Kasi parang kanina, sinabi ko na gamitin yung word ni Eman, pangalan ni Eman. Pero ang imaginein mo. Man, imaginein mo to. 2 years from now man, imaginein mo na ito ng buhay mo. Ito na mangyayari sa'yo. Ang tao namin yan, yung lumulutang na lumilipad na yung isip. Yung parang siya na mismo nag-visualize. Pag ganun, mas lalong tumataas ang percentage na mga close din yung kuya. Clear? Yes. Okay, number 6. 1, 2, 3, go! Handling rejection for anyone who future yes. Long taken personality. Sort of toxic and much follow-up system. Remember, all is not now. Sa akin, dati, pag may code lang akong ginagawa, pero noon tayo, hindi ko na alam kung magiging applicable pa sa inyo, na lahat ng prospect ko, na mga hindi sumali, hindi ko dinidikit. Nilalagay ko lang ng code. Dati, pag letter N, tapos name, ibig sabihin, networker. Pag letter C, ano yan? Crossline. Pag letter L, leader. Pag letter X dati, yung mga negative. Binabalikan ko pa rin ito pag wala lang magawa. Kasi, kaysa sa wala kang ginagawa, hindi naman masama balikan lang to. Mini-message ko lang mga to pag pagpatapos na yung Unlitex. Di ba, patapos na yung Unlitex, yung message ko, pare, kumusta ka? Ang technique ko lang lang, ito tip ko po sa inyo. Kung may mga market kayong kag-ibang company, or na hindi pa, ang pinaka-word lang lagay, pre, monthly. Man, kumusta kayo? Yun lang. Pag ang reply ni Eman, ito, power, grabe. Pag positive lahat, aray, okay, keep in touch tayo, paganda natin lalong industry. Pag nag-reply si Eman, may kaitin. Pero ito nga, medyo kagilid eh. Inimit ko na ilagay. Kadalasan, close deal na yan. Kaya yun ang pinaka-pwede kung gusto nyo rin mag-aabang kayo ng gano'n. Hindi lang, once a month. Pero huwag kayong iikot na dyan. Dapat meron ka pa rin kausap lagi ng mga bagong prospect, nagkakaroon ka pa rin ng grupo. At ito, papitik-pitik lang. Clear? Yes. Kasi may mga iba na pwede ngayon ayaw, pero pagdating ng oras, Yes. mag-go pa rin. Pero ito din maganda. Kung gusto nyo balikan nyo yung mga dati yung downline, dati yung crossline, or dati yung kasabayan, dapat meron bago sa'yo na makikita nila na hindi nila nakita dati. Kasi hindi nyo rin makukuha basta-basta kung walang nagbabago sa inyo. Kaya, pag sabi ng iba, kailangan bang may coach? Hindi. Sabi ko, magbago lang. Bago ka lang ng itsura. Bago ka lang ng mukha. Bago ka lang ng hairstyle. Bago ka lang ng damit. Bago ka lang ng ngipin mo. Kung dating wala kang ngipin, ay may ngipin na lang. Ito na bago. Mag-iiba yun. Clear po ba tayo? Yes. Kasi habang may bago sa'yo, isa pa pala, i-meet mo rin sila sa bagong lugar. Kung dating nag-meet ka lagi Jollibee, i-meet mo naman sa hotel. Oo, kung laging hotel, ano bang iniisip nyo? Kung may kainan naman sa hotel, di ba? Kasi habang bago yung background, bago itsura mo, ang mapipil din nila, bago na itong mangyayari sa akin. Clear?
Parang pag nandun ang topic ng bubuhay kayo, no? Okay. Ayun, dito number 7. 1, 2, 3, go! Action strategies, really prospecting, routine. 5 minutes ready, really conversation ready. 1 presentation ready. Discipline release momentum. Ang discipline napaka-importante para wala kayong tinatawag na decision fatigue. Mas maganda may... Ano? Nakita niyo to? Susundin niyo? Yes. Hindi. Bakit? Kasi? Kasi? Dapat tayong gano'n. Huwag niyong gagawin yung ginagawa ng majority. Dapat it will always more than that. Now, kung hindi niyo pa ito nagagawa buong buhay niyo, gawin niyo muna ito. Huwag hirap na hirap ka dito, di ba? Wasan mo. Gawa ka mo ng 2 names, isang conversation, isang presentation, di okay na. Pag nagsawa, kasi ang tao, by nature, nagsasawa tayo. There's no such thing as contentment. Hindi po totoo na may contentment kasi lahat tayo nagsasawa. Kasi kung meron contentment, mawawala ng growth. Kaya nga kahit anong gusto nyo, dati di ba, nakailang pangako ka na sa buhay mo na last na cellphone na lang yan. Naalala nyo, pag nakabila ko ng ganitong cellphone na to, hindi na ako mag-upgrade. Ito na lang ang cellphone na gagamitin. After mong nabili, after ilang buwan, ilang taon, may gusto pa rin naman bagong cellphone? Yes! Ganun ang nature ng tao. Kaya ang importante, gawin nyo lang. Kung hindi nyo kaya gawin ito, bawasan nyo. Kung maling-mali naman ito sa'yo, gagawin nyo na. Clear po ba tayo? Yes! But at least alam mo, may tanong sa akin, what if ang goal ko 5 presentation per day? Nakakadalawa pa lang ako, ano gagawin nyo? Maghingi ka ng presentation sa cross-train mo. Basta importante, magawa mo lang muna. Magkaroon ka lang muna ng disiplina. Kasi, imposible mawawalan po kayo ng kausap. Kung gusto mo lumabas ka na lang sa hub mo, yung unang masalubong mo, recruiting mo. Diba? Abang ka sa hub mo, may mga dumadaan ba dyan tao? Yung mga dumadaan, recruiting. Pakiusapan mo na lang. Okay lang ba, presentan lang kita, hindi mo naman kailangan makinig o mag-join. Kunwari lang kung ka, kailangan ko lang. Kasi gusto ko lang talagang matupad yung pangarap ko sa buhay na magkaroon ako ng disiplina. Yung makakatulong kasi pag nagkaroon ako ng disiplina, pwede magbago buhay ko. Pag nagbago buhay ko, matutulungan ko pamilya ko, yayaman kami. Marami kong magiging matutulungan. Kaya pag hindi ka po nagpa-present, paano na sila? Okay lang po ba talaga? Sure ka? Ang tao by nature, tutulungan ka kasi we love to help. Alam niyo bakit gusto natin tumulong? Kasi we feel na mas awag tayo dun sa tinulungan natin. Yun ang science, bakit pag may nagtatanong, saan po ang bahay ni ganito, saan po talagang tumitigil mundo natin para turuan yung tao. Kaya kung ma-approach yung kahit sino na ipaintindi nyo na kailangan yung gawin yan, madaling tumulong sa inyo tao. Ang goal naman, presentation. Hindi pa naman sinabing sumali. Nakagets niyo po ba? Yes! Marami ang hiling makinig sa inyo. Kamag-anak nyo na lang ng elementary, high school, college, kaklase nyo, schoolmate, ang daming makikinig sa inyo. Hindi mo naman kailangan sumali. Totoo naman. Diba? Hindi mo naman kailangan sumali sa ngayon. Malay mo bukas. Kaya ang buhay ko, pag gusto nyo, magkakaroon kayo ng solusyon. Clear? Yes. Okay.